Magandang araw po sa kanilang lahat. Maligayang pagdating sa ating talakayan ngayon tungkol sa isang mahalagang uri ng kanser na dapat nating lahat ay malaman, ang kanser sa baga. Ang presentasyong ito ay gawa ng Philippine Cancer Society bilang bahagi ng ating Act Now Cancer Education Program. Tingnan natin ang malawak na larawan. Ayon sa Global Cancer Observatory noong 2020, may humigit kumulang 19.3 milyong bagong kaso ng cancer sa buong mundo. Ang kaliwang pie chart, makikita ninyo na ang breast cancer ang may pinakamaraming bagong kaso, 11.7%. Nakakulay ito sa pink. Kasunod ang lung cancer sa 11.4%, nakakulay blue. At ang colorectal ay sumusunod na bilang 10% na kulay ay yellow. Ngunit sa kanang chart, ang mga namatay, ang lung cancer ang number 1 killer na kumakatawan sa 18% ng lahat ng kamatayan dahil sa cancer. Makikita mo to sa kulay asul. Ibig sabihin, kahit hindi ito ang pinakakaraniwang cancer, ito ang nakamamamatay na cancer sa buong mundo. Kaya napakahalagang maintindihan natin ito. Sa Pilipinas, tingnan natin ang datos mula sa Globocan 2020. Sa mga lalaki, sa kaliwa, ang lung cancer ang pinakakaraniwan, 20% ng lahat ng mga kaso sa mga lalaki. O humigit kumulang 16,588 na bagong kaso noong 2022. Sa mga babae, sa gitnang pie chart, ang breast cancer ang number 1 at ang lung cancer ay ika-4 na posisyon. Kung pagsasamahin ang lahat, lalaki at babae, ang lung cancer ang ikalawang pinakakaraniwan na cancer sa Pilipinas. At ito makikita niyo sa kanang chart. May talang 23,728 na bagong kaso ito kada taon. At makikita ninyo na ang cancer sa baga ay isang malaking problema dito mismo sa ating bansa. Ano nga ba ang cancer sa baga? Ang lung cancer ay isang sakit kung saan ang mga selula sa baga ay nagbabago at dumadami na hindi makontrol. Dahil sa paglago nito, ito ang nagiging sanhi ng mga tumor formation. Nagsisimula ito sa tissue sa baga, kadalasan sa linya ng mga daanan ng hangin na tinatawag na bronchi, yung ating mga airway, at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ulitin natin, ito ay isa sa nakamatay na cancer sa buong mundo para sa parehong babae at lalaki. Ang maaga nitong pagtuklas at pag-iwas ay mahalaga. May dalawang pangunahing uri ng cancer sa baga. Ang una na nakikita nyo sa harapan ninyo ay ang non-small cell lung carcinoma or NSCLC. Ito ang mas karaniwan ng mga bumubuo around 80% hanggang 85% ng lahat ng kaso sa baga. Ang non-small cell lung carcinoma ay may tatlong pangunahing subtype: adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, at large cell carcinoma. Ang mga subtype na ito ay pinagsama-sama bilang non-small cell lung carcinoma dahil ang kanilang gamutan at inaasang kalalabasan ay magkakatulad. Ikalawa, ang small cell lung carcinoma or SCLC, ito ang mas bihira. Bumubuo ito ng 10 to 15% ng mga kaso. Ang adenocarcinoma ay nagsisimula sa epithelial cells ng baga. Ang selulang gumagawa ng mucus at bumabalot sa ibabaw ng mga baga. Ito ang pinakakaraniwan sa lahat ng subtypes ng non-small cell lung carcinoma. Ang squamous cell naman, or squamous cell carcinoma, ay nagsisimula sa mga flat cells na nakalinya sa loob ng mga daluyan ng hangin sa baga. Ito ay madalas na naiuugnay sa kasaysayan ng paninigarilyo, kadalasan matatagpuan sa gitnang bahagi ng baga, malapit sa pangunahing bronchus. Ang dalawang ito, ang adenocarcinoma at squamous cell carcinoma, ay solid tumors na maaaring operahan kung natuklasan ng maaga. Ang ikatlong subtype ng non-small cell lung carcinoma ay ang large cell carcinoma. Ito ay maaaring lumitaw sa kahit anong bahagi ng baga at may tendensiyang lumaki at kumalat ng mabilis, kaya mas mahirap itong gamutin. May isang espesyal na subtype dito, ang large cell neuroendocrine carcinoma or LCNEC,
na isang mabilis lumaking cancer na katulad ng pag-uugali ng small cell lung carcinoma. Dahil sa bilis ng paglaki nito, ang maagang diagnosis ay lalo pang napakahalaga para sa mga ganitong uri. Ngayon, pag-usapan natin ang small cell lung carcinoma, SCLC. Humigit kumulang 10 to 15% lamang ng lahat ng lung cancer ang SCLC. Mas bihira, ngunit mas mapanganib. Ang small cell lung carcinoma ay may tendensiyang lumaki at kumalat ng mas mabilis kaysa sa non-small cell lung carcinoma. Sa karamihan ng mga pasyente, ang cancer ay nakakalat na sa labas ng baga sa oras na ito ay masuri. Dahil sa bilis ng paglaki nito, ang small cell lung carcinoma ay madalas na tumutugon ng mabuti sa chemoradiotherapy, radiation therapy, at immunotherapy. Ngunit, nakakalungkot para sa karamihan ng mga pasyente, ang cancer ay bumabalik kalaunan. Napakabihirang mangyari ang small cell lung carcinoma sa isang tao na hindi kailanman nanigarilyo. Paano natin malalaman kung meron tayong cancer sa baga? Ang unang sintomas na tatalakayin natin ay ang paulit-ulit na ubo na hindi gumagaling o isang lumalalang ubo na hindi mo mapigilan. Kung ang iyong ubo ay tumatagal ng higit sa 2 linggo at hindi gumagaling sa gamot, ito ay isang babala. Huwag basta-basta ipalagay na sipon or asma lamang ito. Kumonsulta ka agad sa doktor. Ang ikalawang sintomas ay ang pag-ubo ng dugo. Kilala rin ito bilang tinatawag na hemoptysis. Kahit maliit lamang ang dugo na naiubo, kahit isang maliit na pula sa panyo o tissue, ito ay dapat agad na ipakita sa doktor. Hindi ito dapat baliwalain. Ang hemoptysis ay isa sa mga pinakaseryosong senyalis na maaring may problema sa baga. Huwag hintayin na lumala bago kumonsulta. Ang ikatlo at ikaapat na sintomas ay mas madalas na magkasamang napapansin. Ang paninikip o sakit ng dibdib at ang kahirapan o pahinga o dyspnea. Kung nakakaranas kayo ng sakit sa dibdib na lumalala tuwing humihinga kayo ng malalim o umuubo, ito ay isang babala. Ang dyspnea, ang pakiramdam ng bigat o mahirap huminga kahit sa simpleng gawain ay maaari ring senyales na may tumor na humahawak sa inyong daluyan ng hangin. Huwag ipalagay na hika o puso lamang ang dahilan na hindi naman nakikita ang doktor. Ang ikalimang sintomas ay pagod kahit walang ginagawang malaki, ang tinatawag na unexplained fatigue. Marami sa atin ang nagpapaliwanag ng pagod sa trabaho o puyat, ngunit kung ang pagod ay hindi nawawala kahit nakatulog ka ng maayos, ito ay maaring sintomas ng kanser. Ang mga selula ng kanser ay nagnanakaw ng enerhiya mula sa iyong katawan, kaya mararamdaman mo ang labis na pagkapagod kahit walang dahilan. Kung nararamdaman ninyo ito ng tuloy-tuloy, huwag hayaang lumipas ng hindi sinusuri. May kaanim na sintomas ay ang pagbaba ng timbang na walang kahit na anong malinaw na dahilan. Kung bumababa ang timbang mo ng 5 kilograms or higit pa nang hindi mo sinusubukan mag-diet or mag-ehersisyo, ito ay isang red flag. Ang cancer ay nagbabago ng metabolismo ng katawan at nagdudulot ng pagbaba ng gana sa pagkain at pagkawala ng timbang. Ang ganitong uri ng pagbaba ng timbang ay kilala rin bilang sa cancer cachexia at ito ay isang karaniwang maagang senyales. Kaugnay nito, ang ikapitong sintomas ay ang pagkawala ng gana o paggana sa pagkain o loss of appetite. Ang isang taong may cancer ay madalas na hindi na nagugutom kahit hindi pa siya kumakain. Ang pagbaba ng timbang at pagkawala ng gana ay madalas na magkasamang nagpapakita. At kapag magkasabay, dapat itong agad tugunan. Gawin ng maraming Pilipino na ipalagay na stress or sumpong lamang ito. Ngunit kung tumagal na ito ng ilang linggo, dapat na kumilos. Ang huling sintomas na tatalakayin natin para sa cancer sa bagay ang paos o pagbabago ng boses, hoarseness kung tinatawag. Maaaring mapansin ng isang pasyente na ang boses nila ay nagiging paos or nagbabago at hindi ito nawawala kahit lumipas ng ilang linggo. Ito ay maaaring mangyari kapag ang tumor ay naglalagay ng presyon sa nerve or kumokontrol sa vocal cords. Gaya ng iba pang sintomas kung ang paos ay tumatagal ng higit sa 2 linggo nang walang malinaw na dahilan, kumonsulta na sa doktor. Sa kabuuan, ang lahat ng sintomas na ito ay maaaring katulad ng iba pang sakit, ngunit ang maaga at tamang diagnosis ang nagliligtas ng buhay.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga risk factors, ang mga bagay na nagpapataas ng ating tsansa na magkaroon ng cancer sa baga. Ang pinakapangunahing risk factor ay ang paninigarilyo. Tinatayang humigit kumulang 80% ng mga kamatayan dahil sa cancer sa baga ay resulta ng paninigarilyo. Para sa small cell lung cancer, posibleng mas mataas pa ang bilang na ito. Napakabihirang makukuha ng small cell lung cancer ang isang taong hindi kailanman naninigarilyo. Kaya ang pinaka-epektibong paraan ng pag-iwas sa cancer sa baga, huwag manigarilyo. O kung nanigarilyo ka na, huminto agad. Ngunit hindi lang ang mga naninigarilyo ang nasa panganib. Ang mga taong hindi naninigarilyo din, ngunit palagi nilalanghap ang usok ng mga sigarilyo mula sa ibang tao, ang tinatawag na second-hand smoke. Ito ay may mataas na risk, 20 hanggang 30% na magkaroon ng cancer sa baga. Ang second-hand smoke ay ikatlong pinakakaraniwang sanhi ng cancer sa baga sa United States. Ang ating tahanan, opisina at pampublikong lugar, importante na protektahan natin ang ating sarili at pamilya mula sa usok ng sigarilyo. Huwag payagan ang paninigarilyo sa loob ng bahay o sasakyan. Ay kalawang pinakakaraniwang sanhi ng cancer sa baga pagkatapos ng paninigarilyo ay ang radon gas. Ang radon ay isang natural na radioactive substance gas na nagmumula sa pagkasira ng uranium sa lupa at mga bato. Hindi mo ito makikita, hindi mo ito malalasan o maamoy, kaya mas mapanganib ito. Ayon sa US Environmental Protection Agency, ang radon ang nangunang sanhi ng cancer sa baga sa mga taong hindi naninigarilyo. Maaring makalusot ito sa mga gusali at maipon sa mga saradong espasyo. Sa Pilipinas, hindi pa ito gaanong pinag-aaralan, ngunit sa mga lugar na may volcanic soil or rock formations, ito ay isang potensyal na alalahanin. Ang isa pang mahalagang risk factor ay ang exposure sa asbestos at iba pang chemical sa trabaho. Mga manggagawa sa mga lugar na gumagamit ng asbestos tulad ng shipyard, pabrika at construction sites ay may mataas na tsansa na magkaroon ng cancer sa baga. Bukod sa asbestos, ang arsenic, chromium, nickel at diesel exhaust ay kabilang din sa mga occupational carcinogens. Ang panganib ay lalo pang tumataas para sa mga manggagawang nakita sa asbestos na karaniwan ay naninigarilyo rin. Kung nagtatrabaho kayo sa mga lugar na ito, tiyaking may tamang protective equipment at sundin ang safety protocol. Ang huling risk factor na tatalakayin natin para sa cancer sa baga ay ang kasaysayan ng pamilya or family history. Kung may kapamilya kang nagkaroon ng cancer sa baga, lalo na ang iyong magulang, kapatid o anak, ang iyong personal na risk ay maaaring maging doble. Ito ay isang makabuluhan at independenteng risk factor na nagpapahiwatig na posibleng genetic predisposition. Kung may family history ka, mas mahalagang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa screening at pag-iingat. Huwag hintayin na magkaroon ng sintomas bago kumilos. Ngayon pag-usapan natin ang screening, kung paano natin maagang matukoy ang cancer sa ating baga. Una, kailangan nating maunawaan ang konsepto ng pack years. Ang pack years ay sumusukat kung gaano ka naninigarilyo sa iyong buhay. Isang pack year ay katumbas ng pag-ubos ng isang pakete ng sigarilyo bawat araw sa loob ng isang taon. Halimbawa, kung naninigarilyo ka ng isang pakete bawat araw sa loob ng 20 taon, meron kang 20 pack years. O kung dalawang pakete bawat araw sa loob ng 10 taon, 20 pack years yan. Ang bilang na ito ay ginagamit upang matukoy kung ikaw ay karapat-dapat sa lung cancer screening. Ang criteria: 50 hanggang 80-year-old na taong gulang, kasalukuyan naninigarilyo or tumigil sa loob ng nakaraang 15 years at may hindi bababa sa 20 pack years na kasaysayan ng paninigarilyo. Para sa mga taong karapat-dapat sa screening, ang inirekomendang paraan ay ang taunang low-dose CT scan or LDCT. Inirekomenda ito ng US Preventive Services Task Force para sa mga taong pumapatugma sa tatlong pamantayan. Una, may kasaysayan ng paninigarilyo na 20 pack years or higit pa. Pangalawa, kasalukuyan ng naninigarilyo or tumigil sa loob ng nakaraang 15 years at may edad na 50 hanggang 80 years old. Ang low-dose CT scan ay ginagamit hindi ang ordinaryong chest x-ray. So, ang low-dose CT scan ay ginagamit dahil mas sensitibo ito at natutuklasan ng mga maliliit na nodule sa baga. Ang maaga at regular na screening ay nagpapababa ng mortality ng hanggang 20% sa mga high-risk na individual. Kung kayo ay nasa high-risk na grupo, makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa pagpapasuri. Kung natuklasan ang cancer sa baga, ano bang opsyon sa paggagamot? Ang una ay madalas na pinaka-epektibong opsyon para sa mga
maaagang yugto ay ang surgery o operasyon. Ang surgery ay ginagamit upang alisin ang tumor mula sa katawan. Ito ay pinaka-epektibo para sa mga solid tumor na nanatili sa isang particular na bahagi ng katawan na walang kumakalat pa sa ibang parte ng baga or sa malayang lugar ng organs. Ang mga sirohano na may espesyal sa pagsasanay sa thoracic surgery ang nagsasagawa ng operasyon na ito. Para sa maagang yugtong non-small cell lung cancer, ang surgery ay ang kadalasang lunas. Ang ikalawang uri ng paggagamot ay ang chemotherapy. Ang chemotherapy ay gumagana sa pamamagitan ng pagpatay o pagpigil ng paglaki ng selulang mabilis lumaki, kabilang mga selula ng cancer. Para sa ilang pasyente, ang chemotherapy ang tanging gamutan ng kanilang natatanggap. Ngunit madalas ito ay ginagamit kasabay ng iba pang mga gamutan tulad ng surgery o radiation. Ang uri ng chemotherapy na gagamitin ay depende sa uri ng cancer. Kung nakakalat na ito at depende sa kalusugan ng pasyente. Sa cancer sa baga, ang chemotherapy ay madalas na ginagamit para sa advanced stage o bilang adjuvant therapy pagkatapos ng operasyon. Ang ikatlong opsyon sa paggagamot ay ang radiotherapy. Ang radiation therapy ay pumapatay sa mga selula ng cancer o nagpapabagal sa paglaki ng mga ito sa pamamagitan ng pagpinsala sa kanilang DNA. Ginagamit ito ng mataas na doses ng radiation upang patayin ang mga tumor. Sa mababang doses, ito ay ginagamit din para sa diagnostic x-ray na alam nating lahat. Para sa cancer sa baga, ang radiation ay maaaring gamitin bilang pangunahing gamutan, kasabay ang chemotherapy o bilang palliative therapy para sa pagpapagaan ng mga sintomas. Ang modernong radiation techniques ay mas tumpak na kaysa dati na nagbibigay ng mas kaunting epekto sa malusog na tissue. Ay kaapat na opsyon ay ang immunotherapy. Sa mga pinakamakabagong uri ng gamutan ng cancer, ang immunotherapy ang tumutulong sa inyong sariling immune system upang makilala at labanan ang mga selula ng cancer. Ang immune system ay ang natural na depensa ng katawan, binubuo ng mga white blood cells at lymph tissues. Ang immunotherapy ay isang uri ng biological therapy. Ginagamit nito ang sustansyang gawa mula sa mga buhay na organismo. Para sa cancer sa baga, lalo na sa mga advanced non-small cell lung carcinoma, ang mga checkpoint inhibitors ay nagpapabago ng landscape ng paggagamot. Maaaring ito ay mag-isa or kasabay ng chemotherapy. At ang ikalimang uri ng paggagamot ay targeted therapy, ang pundasyon ng precision medicine. Ang targeted therapy ay umaatake sa mga particular na protina na kumokontrol sa paglaki at pagkalat ng mga selula ng cancer. Habang mas marami natututunan ng mga siyentipong tungkol sa mga pagbabago sa DNA na nagpapatakbo ng cancer, mas nagiging posible ang gumawa ng gamutan na epektibo para sa bawat pasyente. Para sa cancer sa baga, ang mga biomarker tulad ng EGFR, ALK, ROS1 at KRAS mutations ay ginagamit upang matukoy kung anong targeted therapy ang pinakaangkop. Kaya naman ang molecular testing o biomarker testing ay isa sa mahalagang bahagi ng modern lung cancer care. Ito ang dahilan kung bakit itinataguyod natin ang precision oncology sa Pilipinas. At kadalasan, ang mga targeted therapy natin ay mga nasa formang tabletas para sa gamutan sa baga. At iyon ang ating talakayan para ngayon. Maraming salamat sa inyong oras at atensyon. Sana ay natuto kayo ng mga bagay na maaaring makapagpaligtas ng buhay ng iyong sarili at ng inyong pamilya at ng inyong mga mahal sa buhay. Kung mayroon kayong mga katanungan, handa namin itong sagutin. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa cancer at cancer screening, bisita ang website ng Philippine Cancer Society, www.philcancer.org.ph, or i-email kami sa pcsi@philcancer.org.ph. Tandaan, ang kaalaman ang inyong unang sandata laban sa cancer. Gamitin ito. Muli, maraming salamat at ingat kayo palagi.